welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start sa ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord. Diyos ko, thank you po Lord. At syempre sa mahal na ina ng awa. At syempre guys, pasalamatan natin si Rowell of Malala, Graciel Morales Vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At syempre, supportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, ayan, Kalinga Frab, Ate Edna Vlog, Daddy Donut, Kuya Brooks, Kuya Regan, Alex Librado Vlog, ayan, BJ Skim Official, si Justin, ayan, sino pa ba? Darax, ayan, supportahan po natin at panoorin na kanilang mga videos. So, syempre, mga co-reactors ko, alam ko namang alam na alam nyo yun kasi in-announce yun kagabi. Ayan, maraming salamat po sa nagla-like, nag-share at nag-subscribe kay Trending Pia. Salamat po. So, ngayon guys, ayan, i-start natin. Ayan, disclaimer po na baka po kayo ay maluha, ayan, baka po kayo ay sama ng lasa, ayan, kasi hindi po natin maiwasan, tayo po ay talagang mahahabag at maluluha sa videong ito, sa istorya ng kalagayan po ngayon ni Erica, na talagang sobrang nagpaantig sa ating mga puso, na talagang maluha-luha po tayong nanonood, ayan, tulad ni Dudong ay talagang hindi rin niya mapigilan, pero sabi nga niya, pinigil din niya kasi nga masisira yung vlogs. Ayan. Kaya, ay grabe. Hindi ko sukat akalain na sa gantong edad, siya na yung namumroblema ng pagkain nila araw-araw. Siya yung namumroblema para sa ipakakain sa mga kapatid. Siya yung namumroblema sa iaahin sa habagkainan. Kaya guys, nawa po, ayan, atin pong panoorin po ang istorya ni Erica. Ay, grabe. Ang tatay niya, isang construction workers sa ibang lugar sa Manila. Tapos, nagpapadala ng 1,000 sa loob ng isang linggo. Na, grabe guys, na ito ay talagang kulang na kulang. Bakit po? Magkano ang 1 kilo ng isda? Isda na lang po. Magkano 1 kilong isda? 280, 310, 20, 320. Ganyan na po ang presyohan ng mga isda ngayon. Magkano ang bigas? Di ba? Papaano pa ang panggatas ng mga kapatid niya? Pambaon sa eskwela. Diyos ko, na talagang nakakahabag po kasi yung mga kapatid niya na yung mga ibang mababa ang grades na sunod po kay Erica ay talagang nag-aaral, na naglalakad papunta na school. Ayan, siguro napakalayo din na school. Tapos, yung pambaon, kumakain pa ba ito ng sapat bago pumasok sa school? Ay, talagang grabe. Alam kong maluluha po kayo pag pinanood nyo to. Kaya guys, panoorin natin. Maraming tao ang nagugutom at kulang sa trabaho. Mga kalingap na kilala ko. Totoo yung sinabi ni Dudong na sa panahong ito, marami talagang tao ang nagugutom na talaga nakakaranas ng hirap. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, ngayon napakahirap na kasi sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos yung mga sweldo naman, ay ganun pa rin. Nagmamahal ang bilihin pero yung iyong sweldo sa pagtatrabaho ay ganun pa rin. Kaya talagang papaano mapapagkasya? Lalo na't may ganito kang pamilya, may 5 kang anak. Diyos ko, di ba? Si Erica. 12 taong gulang at panganay sa 5 magkakapatid. Diyos ko. Nagsusumikap para mabuhay ang pamilya at makapag-aral ito. Siya ay kumukuha ng mga dahon ng gabi para ito ay kanyang ibenta sa halagang 10 piso. Grabe, gaano lang yung kita na sa halagang 10 piso, ayan. At ang sa istorya nito, napanood ko na 4:00 pa lang ng madaling araw ay gumigising na siya para manguha ng dahon ng gabi para mapambenta, para may maipakain sa mga kapatid niya. Grabe, nakakahabag po na sa gantong edad na dapat ay ang iniisip at ang inaasikaso ay pag-aaral, pero siya ang iniisip niya ay pangkain sa habag kainan ng kanyang mga kapatid.
Grabe po, 'di ba? Ang hirap po ngayon ng buhay. Sobrang mahal na ng gas, mahal lahat ng bilihin, mamalengke ka, yung 1,000 mo, bili ka ng ng 1 kilong isda, 1 kilong manok, bigas, ay, pangangailangan sa bahay, asin, mantika, asukal, toyo, 'di ba? Grabe, kulang na kulang po talaga. Nakakabag kasi kami, ilan lang kami sa bahay, 3 lang kami. Isang anak ko nakasama at saka kami mag-asawa. Kami nga tatatlo-tatlo nag-grocery kami. Diyos ko, hindi po sa pagmamayagpag. Talaga napakahirap po talaga. Napakahirap pagkasyahin ng 1,000 pinadadala ng kanilang ama. Sobra po. Grabe. Si Erica ay bumabangon ng alas 4 ng madaling araw Alas 4, oh. upang umpisahan Na dapat yun na itutulog pa. 'Di ba? Itutulog pa yun. Tayo nga, yung mga anak natin, gusto natin patulugin. Lalo pag walang pasok, patulugin sa tanghali para lumaki. Ito naman si Erica talagang kailangan niyang bumangon. Sa halip na siya ay makapagpahinga, pag-aaral lang kanya intindihin. Pero ito, oh, grabe guys. Kung pwede lang ampunin tong batang to, akin na lang. Opo, pag-aaralin ko. Akin na lang sana. Kaso, syempre may pamilya yan, may ina yan. Baka hindi pwede. Ang tanging na lang itutulong namin. At magbibigay po kami ng tulong. Kaming ng Crew Rips family po. Crew Rips family ko. Magbibigay po. Ito po yung paunang tulong naming tutulungan ng aking family na ito po si Erica, ito po yung napipisil namin kasi nahabag po kami sa bata. mangunguha ng dahon ng gabi. Kahit ito ay wala pang laman ang tiyan, Diyos ko. sinisikap niya makapag-ipon nang sa gayon ay mayroon itong maibenta at para may makakain sila. Habang pinapanood ko ang Yun yung yun guys yung worst, no? Yun yung worst sa buhay na magtatrabaho ka, maghahanap ka ng inyong kakainin kasi wala nga yung kakainin. Nung wala ka man lang din laman ang tiyan mo, pwede may mangyari sa'yo, mahilo ka dahil sa gutom. Ay, Diyos ko, magkakasakit pa, magkaka-ulcer. Nakakahabag tong batang to. kanyang ginagawa. Bigla akong napaluha at naisip ko na maswerte pa rin ang mga bata na sa pagising nila ay meron ng nakahandang mga pagkain. Yes, totoo ang sabi po dito ng ating Rowell of Malalag na napakaswerte ng mga kabataan ngayon na talagang may magulang na kaya silang pakainin. May magulang na talagang naghahanda tuwing umaga sa hapagkainan. Ganun po kasi ako kaya kumisan yung mga kaibigan ko dyan, akala nila, ba't daw aga kong gumising? Kasi may pasok po yung anak ko. Ako po ay pag may pasok ang anak ko, alas 4 ng umaga gumigising na ako para ipaghanda ko siya ng kanyang pagkain at syempre kanyang gagamitin sa school, kanyang mga gamit sa school. Ganon din po ako hands-on sa aking anak. Na yung aking anak ay talagang 15 years old po. Itong si Erica, 12 years old, pero siya na sa kanya lahat. Kaya sobrang nakakahabag po tong batang to. Ay, nako. Talagang ang sikip po sa dibdib na may gantong bata na talagang nagsasuffer ng ganito. Mahigit 2 oras siyang nangunguha ng dahon ng gabi. At ang mas pahirapan dito ay ang paglalako o pagbebenta ng mga ito. Si Erica ay nakakapunta sa kabilang barangay para lamang maibenta ang kanyang nilalakong dahon ng gabi. Ay, grabe. Yung paano, 2 oras siyang mangunguha ng mga dahon. Tapos, ilalako pa niya. Hindi pagkakuha ng dahon, may pera ka na. Siyempre, kailangan mo pa rin mapagod na ilako yung iyong kinuhan dahon para magkaroon ng pera. Grabe, ang hirap ng buhay. Pero, Erica, ayan, ang advice ko sa iyo, ayan, kasi alam ko nag-iiyak siya, nahihirapan siya sa hirap ng buhay nila. Laban lang, pray lang, may awa si God. Ayan, nandyan na si Kuya Rowell of Malalag, nandyan na ang Team Kalingap na talagang tutulungan ka sa abot ng makakaya. Diyos ko.
Kakahabag po yung bata. Habang ini-interview ko ang mag-ina, naantig ang puso ko at parang gusto ko na ding humagulgol sa pag-iyak. At maganda ka ako may pinag-aralan. Sabi ko, hinihiling ko po. Magdadasal po ako lagi. Sabi ko, sana may tumulong ka sa amin para makapagtapos sa mga anak ko. Sana ko sa Ito guys, sa mga anong yan, di ba? Umiiyak siya. Umiiyak si Erica kasi siguro sa sobrang tuwa kasi may tutulong na sa kanila. At siguro umiiyak siya dahil sa kalagayan nila. araw-araw ay may makain po kami. Kasi guys, si Erica, nag-aaral din po yan. Nag-aaral din po yan. Sa ganang kanyang ginagawa, ayan, nag-aaral din po siya. Sana po yung maliliit yung anak ko. Gugugutom na, wala akong maibigay. Minsan, iinom lang po talaga ng tubig. Diyos ko. Nakakabag yung mga bata na talagang nagugutom. Tapos ikaw yung nanay na wala kang maipakain. Paiinumin mo na lang ng tubig. Di po ba? Ang sakit-sakit sa dibdib na may mga talagang dumadanas ng ganito. Pero ganun pa man ate. Ayan. Laban lang sa buhay. Kaya po yan. May awa ang Diyos. Ayan, maingay akin si Pia. So ito guys, pinost ko muna ng konti at masyadong nabigat po yung aking loob na talagang grabe. Sobra ako naawa dito sa bata. Nawa po, ayan, nawa po sa mga nakakaluwag. Ayan, message niyo po si Dudong Ruel. Ayan, sa mga gustong tumulong, open po. Ayan, grabe. Diyos ko, nakakaawa. Mga kalingap, isa sa kinaawaan ko ay ang mag-alas 12 na at wala pa itong kain. Mula almusal hanggang magtanghalian, lahat sila ay nakaramdam. Sobrang nakakahabag yun na oras na ikakain. Walang maipapakain. Grabe. Talagang inaasahan laang ay yung kita ng pagtitinda ng dahon ni Erica. Talagang sobra pong ay, grabe. Ng gutom. Ramdam ko ang bigat ng kalooban ni Erica. Kaya't hindi ito napigilan ang pag-iyak. Labis akong naawa sa buhay na meron si Erica. Namulat sa realidad ng buhay, kahit sa murang edad, ay iniisip talaga ang kapakanan ng pamilya bago ang kanyang sarili. Erica, ano bang nararamdaman? Ay, grabe. Talagang iyak siya. Na siguro talagang iniisip niya na ang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Kaya sabi niya, ay, mo sa ngayon? masakit kasi sa damdamin talaga. Napakasakit na ganito yung kanyang sinasapit. Na talagang siya pa rin, pasan niya ang kanyang mga kapatid. Diba? Pasan niya yung mga gantong problema sa buhay. Diyos ko. Ano, masaya ka? Kung nararamdaman mo ngayon? Nalungkot ka? And ngayon, Erica, dapat, ayan, magsaya ka na bunso kasi andyan niya si Kuya Ruel, tutulong sa'yo. At alam ko na talagang sobrang maraming napakabait na sponsor na Dudong Ruel na handang tumulong, natutulong sa'yo. Ayan. Kasi alam ko na talagang ito po ay pamilyang karapat dapat tulungan. Kasi nakakaawa po yung bata na sa edad na 12 taon, pasan na niya yung gantong problema sa buhay. Na sa halip na iniisip niya kanyang pag-aaral, ito iniisipan na yung pagkain nila sa pagkainan. Diyos ko. Bakit? Wala pa kayong kain? Isa ito sa nagpapatunay
kung gaano kamahal ni Erica ang kanyang pamilya. Kaya't sa videong ito mga kalingap, sabay-sabay nating panoorin ang buhay ni Erica at magsisilbi itong inspirasyon sa bawat isa. So, yun guys, panoorin nyo po yung full video. Ayan, sa channel po ni Ruel of Malalag. Mapapanood nyo po yung full video about kay Erica. Panoorin nyo po at don't skip ads guys para po sa pagtulong kay Erica. At kung sino man po talaga nakakaluwag, ayan, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano po, magbigay po tayo ng tulong sa mga nakakaluwag po. At yan naman po, sa totoo lang, yung binibigay niyong tulong, ibinabalik po yan ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Yan, sobrang nakakahabag po. Talagang hindi ko kaya po. Na talaga ako'y patigil-tigil po pag i-reaction ko dito. Kasi sobra ako naawa dito sa bata. Nakakaawa po. Na yung gantong edad, pinoproblema na dapat Kasi akong nanay po, kasi ako po talaga sa aking mga anak. Dati nag-a-abroad ang aking asawa. Hindi rin sapat. Ako yung gumawa ng paraan. Ako po yung gumawa ng paraan. Nagnegosyo. Kasi sa abroad po, yung asawa ko, mura lang din noon Mura lang din yung swelduhan. Noong unang dating siya, talagang grabe. Sobra din yung pagsubok. Pero nakaya ko, akong nanay, na talagang gumawa ko ng paraan. Para gusto ko kasi guys, na yung gusto ng anak ko, yun yung pupunta kami sa isang mall, halimbawa na po, pupunta kami sa mall, gusto ko kung ano yung gusto ng anak ko, maibibigay ko. Kung ano yung gustong pagkain ng anak ko, maipapakain ko. Yun po kasi yung goal ko dati. Kasi naranasan ko na rin yung hirap. Pero hindi naman ganito po kahirap kay Erica. Nagsimula din ako sa hirap. At ang tanging naging inspiration ko, sabi ko, pag ako ay nagkaanak, yung naranasan ko na yung mga gusto ko na hindi na ibibigay ng aking magulang, gusto ko maibibigay ko yun sa aking anak. Kasi noon man hindi naman kami ganito kahirap, pero syempre marami kami magkakapatid, hindi lahat ng gusto mo nabibili. Pero awa ng Diyos, ginabayan ako ni Lord guys. Sobra-sobra pong pasasalamat ko kay Lord. Na talagang kahit hindi po ako, kasi nag-aral din po ako, nag-college ako, hindi po ako nakagraduate kasi nga nag-asawa na ako. Hindi po ako nakagraduate. Kahit hindi po ako nakagraduate, awa ng Diyos, napagtapas ko ng pag-aaral ang dalawa kong anak. Kaya nakakatuwa po. Tulong kami mag-asawa. Napagtapos namin ang mga anak at nabigay namin yung tamang suporta sa mga anak. Kaya Erica, laban lang, pray lang. Ayan, alam ko na magtatagumpay ka sa buhay. Ayan, pagpapalain ka ni Lord at alam kong napakabuti mong bata. Kaya andyan na si Kuya Ruel at ito na ang sagot sa iyong mga dasal. Sa magitan ni Kuya Ruel, ayan, Ruel of Malalag, may mga sponsor dyan na talagang tutulong sa'yo para matulungan ka at mapagtapos ka ng pag-aaral. So, good luck. Ay, grabe. Talagang sobra po. Sobrang sakit sa dibdib ang kalagayan ni Erica. Kaya nga po kami ng family ko, ayan, family group, Crew Rips family po, ay tutulong. Sa katapusan po ng November, ayan, tutulong po kami. Magbibigay kami ng tulong para po kay Erica. So yun guys, at ito po yung napipisil namin tulungan. So yun guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo ang reaction video ko, baka pwedeng pa-like, pa-share, and subscribe po Trending Pia. At syempre, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog. At panoorin nyo po ang full video ito sa kanyang channel. Thank you guys. Thank you po at maraming salamat.